Hello mga ka-printing, ako po si EJ Basas at meron tayong bagong i-unbox. Ito ang ating Workforce Pro C5390. Ito po mga ka-printing ang upgraded version ni C5290. Ngayon, ipapakita natin sa inyo kung anong laman nito, saan ko to binili, at ano yung mga packages na kinuha ko, no? And later, makikita natin kung ano yung little differences with C5290. Siyempre, before we start, please like, share, subscribe. Don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video tutorial o mga unboxing moments. So, let's start! So ngayon mga ka-printing, makikita po ninyo kung ano yung mga included sa ating package na binili po, no? So to tell you honestly mga ka-printing, ito po ay na-purchase natin kay Inkrite, no? So syempre magkano, ano yung mga inclusion, actually nabili po namin siya ng 23,500. Actually yung package kasi meron silang dye na set of package at meron din silang pigment set of package, no? Pero I just choose the dye kasi medyo mas mura, di ba mga ka-printing? Pero syempre I will stick to the ink that I'm using, which is Kuyi pigment, no? So syempre mga ka-printing, ito yung package niya. Once you buy a package, which is yun nga kay Inkrite na dye, which is ito po, the unit itself, yung pinakita ko sa inyo, the C5390, the upgraded version of C5290, and then the cartridge. Alright, so apat pa rin po yung cartridge, same with the C5290. And then may nagtatanong din sa akin, no, kaparehas lang ba ng cartridge ang C53 into C52? Yes po, parehas lang po. Actually, kung makikita nyo nga po dito, okay, sticker nga po nila ito ng Inkrite, nakalagay for 5790 or 5290. Diba po? So, ibig sabihin, even though we are using the C5390, it's also compatible yung mga cartridges from 5290. So, walang pinagkaiba ng cartridge kahit yung molde. Parehas na parehas po. So, yan po siya kasama sa package. And syempre, yung ink po ni Inkrite, no? Which is the dye ink. Pero syempre, I will not use this one. I will stick to the Kuyi pigment. Alright? So, ngayon buksan natin and let's check kung anong itsura ng upgraded version ng C5290, which is the C5390. Okay, so mga ka-printing, once we open ito, makikita natin the usual thing, alright? The initial ink, which is the pigment ink. Okay? So, syempre, initial lang naman po yan. Yan. So, mga ka-printing, FYI nga pala po, once we use other ink, okay, as per Inkrite, pag di po natin ginamit yung ink nila, mamu-void na po yung warranty, which is the 3 months warranty. Same thing with the Epson itself. Once we didn't use it, use yung kanilang genuine or yung original ink po, mamu-void na talaga yung warranty. So, it falls with the same principle mga ka-printing. So, syempre, we will use Kuyi. Voided na kaagad yun po. So, syempre, yung tray, same thing, may tray pa din po siya and the cable, alright? And also the power cable. Okay. So, meron siyang ganito. I think ito yung paglalagyan ng
waste ink. Alright? Then, ito na po ang ating bagong C5390. Ayan po siya. So, kung makikita nyo po, all white siya. All white. Hindi siya katulad ng C5290 na may black. Ito ay all white. So, buksan na, tanggalin po muna namin sa box at papakita namin sa inyo once na tanggalin po namin sa box. So, ito mga ka-printing sa may bandang likod po na ating C5390. As you can see, almost the same width naman with the C5290. Okay, ganun pa rin naman ang kanyang pinaka-exit. Alright. Kaibahan lang dito, parang may ganito siyang design sa baba, no? So, I think ito ay another spot for the C53 or sponge. Parang sponge po siya sa loob. Okay. Not so sure lang to mga ka-printing, no? Kasi ito po ay bagong-bago pa. So, yung loob niya, yan po. And then, nandyan pa rin po yung kanyang waste tank. Okay? Ay yung pinaka lalagyan po ng waste ink po niya, no? So, by the way mga ka-printing, ang C5390 po is kapares lang po ng C5290 ay hindi na po kailangang i-reset or wala mang na resetter whatsoever. So, ito po ay once na chipless na, okay na po siya. And by the way mga ka-printing, pag ito po ay binili nyo po as package kay Inkrite, ito po ay naka-chipless na po, no? Or i-chipless sila once ito po ay na-deliver sa inyong bahay, no? So, i-chipless sila, but it's like I've told you, pag kayo po ay gumamit ng hindi po nila ink, avoided na po yung 3 months warranty po nila. So, alam naman po natin na ako, gumagamit ako ng Kui pigment, automatic, talaga ma-avoid talaga siya. So, ganun din kay Epson since we are not using their genuine ink po. So, yan yung pinakalikod. And, syempre, yun nga pinakita ko sa inyo kanina, meron na po siya naka-ready na waste hose sa likod. Okay? Para sa mga waste ink po natin. So, ngayon mga printing, mas makikita nyo po yung pinaka sa physical differences po ng C5290 into C5390. As you can see, katulad ng pinakita ko sa inyong mga videos, mas puting-puti talaga, as in puting-puti po si C5390. Alright? Kumpara kay C5290, okay, na may konting black and white, but as you can see po, ito po may mga curve, or meron pong kanto, or medyo may edge po ng konti itong si C52. But if you will go to C53, medyo kurbada na po siya. Okay? And then, as you can see po mga ka-printing, besides sa white po siya, kung i-meter po natin or susukatin natin, alright, close up po tayo. Kung susukatin natin, more or less po si C53, okay? More or less, okay, nasa 43 cm. Sa C5290, alright, check natin kung gaano kalapad po siya. So, ito ay more or less na mga ka-printing, okay po? So, more or less, masa ano rin naman, 43 po centimeter din. So, if you will go to the height itself po, almost the same. So, yun nga, ito ay black, kay C52, kay C53 po ay puti. Kaya, syempre, mga ka-printing,
ready nyo na po na talagang marurumihan natin talaga ng gusto itong 5319 nito kasi nga puting-puti po siya, no? So, yan po. And if we will go down naman po, if we will go here, okay, so kay C53 na 5290, wala po siyang talagang cover. And if we will go here po, okay, so meron siyang parang pinaka-window, no, sa baba that you can see your inks, okay? So, same cartridge, alright? Kung ano meron kay C52 ay ganun din naman kay C5390. Kay ban lang po, yan po, meron siyang parang window dyan na you can check or see your inks, okay? So, if we will go here, mga ka-printing, kay C52, okay, pasensya na po, medyo dito po, kay C52, actually supported siya by C2 or another cassette sa baba. If you will have an additional cassette, okay? C2, okay? If you will go naman po kay C5390 hanggang C3 and C4, okay? So, medyo mas madaming pwedeng cassette ng iipatong sa baba, okay? If you want to have more trace or paper na gusto nyo pong ilagay sa inyong mga workforce. Kay C5390, katulad na pinakita ko sa inyo, alright, same cartridge with the C5290, ito nilalagyan din ng ink, isasalpak po natin dyan. So, syempre, natanggalin po natin yan at ilalagay po natin itong mga to sa mga position po nila yan, ipapasalpak po natin yan dyan. Okay? So, ito lang naman, kaya po may ganito mga ka-printing, syempre, bagong-bago pa nga po siya at hindi pa po namin ino-open yung power sapagkat di pa siya actually na-chipless, no? Kasi since kaka-deliver lang. So, ngayon, pinakita ko po sa inyo kung anong physical difference or little differences with C52 between C5290 and C5390, no? So, as we can see po, yan po, on the panel din po, if you will go to the C5390 and compare with the C5290, as you can see, syempre, may mga buttons siya na talagang kitang-kita natin, no? So, yan yung mga buttons niya. Okay, crisp naman yung buttons sa C52. But if you will go to C5390, ito na lang yung parang visible button talaga niya na talagang, may kita mong lulubog siya, okay? The power source, and then the rest is napipindot po siya mga ka-printing, no? Pero syempre more on na siya, iba na yung pagkaka-design niya, and as you can see, mas maganda po yung pagkakalagay ng Epson word dyan, and nakalagay nga po yung kanyang Workforce Pro C5390. So same thing mga ka-printing, kung anong meron kay C5290, meron din naman kay C5390, ito po yung natataas din po. So, baka magtanong po yung ating iba mga ka-printing na baka hindi natataas. Natataas din po siya, okay? Ayan, nabababaan. And as you can see, kung dito po tayo, medyo malaki po yung kanyang error and data lights. But here po, medyo maliit na lang siya. Okay? So, to tell you honestly mga ka-printing, we just received this today. And once ito yung na-chipless, iti-test natin sa next vlog po natin ano yung differences, gano'ng kaganda o maganda ba yung buga ng ink po niya, may pinagkaiba ba, okay? And then mabilis ba siyang mag-print, same with the old C5290, and what are the other things na hindi ko pa na-include o nasabi sa vlog po na ito. So ngayon mga ka-printing, nakita nyo po yung ating unboxing moment with C5390, okay? Ang bagong-bagong version ni C52, which is a C5390. And then mga ka-printing, syempre, nagkaroon na kayo ng idea if you will buy a C5390, ito yung magiging itsura, okay? These are the things that, yung little differences with the C5290. Pero syempre mga ka-printing, once ito po yung chipless, ipapakita po namin on the next vlog sa ating tutorial or sa ating, sa tutorial natin, kung ano ba yung meron pa po dito. Okay? So, mga ka-printing, syempre, we want to continue this kind of unboxing and syempre tutorial. Syempre, mga ka-printing, ang hiling ko lamang po sa inyo please like, share, subscribe, and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video tutorial or even unboxing moments. So, thank you mga ka-printing. Hanggang sa muli!
YouTube mo.